po talaga ay nagugulumihanan, nagdidili-dili, ano po, nag-iisip-isip dahil syempre alam niyo naman po mga kaibigan na tayo po ay I cannot make up my mind, mga ganun. Hindi na po tayo hindi na tayo involved talaga, hindi na tayo nakakapag-vlog about, o hindi na tayo nakakapag-convert, nakakapag-trade yung mga G-Gives to Gcash, Lazada Pay Later to Gcash. Hindi na rin ako nakakapag-content more about Gcash, Gloan. Yan kasi yung dahilan kung bakit kung bakit may mga nanonood po sa atin is because dahil sa Gloan, Gcash, marami silang mga tanong tungkol sa Gcash, Gloan. Nagkaroon na ng shift, no? Sabihin nyo nga po shift. Nagkaroon na po ng shift sa aking buhay recently. Actually, nag-start yan last year. Actually, 2015 pa lang po, tinatawag na po ako ng Panginoon sa kanyang ubasan. 2015, nung nagsimula akong tinatawag, tinawag na po ako ng Panginoon na maging pastor po. Ay, makapaniwala, no? Ako din, hindi ako makapaniwala. Pero alam niyo po, pagka ang Panginoong Diyos na ang tumawag sa inyo, wala kayong magagawa Talagang susunod at susunod po kayo sa Kanya. Dahil pag hindi po tayo sumunod sa Kanya, talagang yung way niya, yung daan, yung mga nangyayari, laging patungo po sa Kanya kung tayo po ay tinatawag ng Panginoon. So ang gusto ko lang po sabihin sa video na to, hindi na po ako nag-trade, hindi na po ako nagko-convert. Ano po, talaga ako nag-trade, hindi na po ako nagko-convert. Pero may exemption to the rules. Minsan kasi may nag-i-inquire kakilala o kaya mga dating suki, kahit pa isa-isa, nakapag-trade po tayo. Syempre, kailangan pa rin po natin ng pang-sustain sa ating pang-araw-araw na gastusin, expenses. So nakakatulong po yun, yung mga nagpapatrade, nagpapa-convert sa atin. Pero hindi na ako kamukha dati na everyday, Ngayon, siguro ngayon po mga kaibigan, once a month na lang po ako kung mag-trade o mag-convert ng G-Gives to Gcash. Kasi talagang ang focus ko po ngayon mga kapatid, alam niyo po kung ano, mag-aaral ng salita ng Diyos, magbahagi ng mabuting balita sa kapwa, mag-disciple, maglingkod sa kapwa. Yun na po talaga yung naging focus natin at saka yung aking pamilya. Kaya mga kapatid, sa mga nagpa-follow sa atin dito sa YouTube channel ko po, hindi ko alam kung baka mag-unfollow na kayo or mag-unsubscribe na po kayo dahil hindi na kayo interested sa topic ko. Pero ang magiging topic ko na po sa mga susunod na mga araw, na mga pagkakataon ay laging may kinalaman po sa buhay ng tao. Lalo na po ngayon na nakikita po natin yung nangyayari, pagmahal ng bilihin dahil sa giyera po sa Iran, kaguluhan sa gitnang silangan, di po ba? Na ang tunay po talagang problema ng tao ay hindi naman talaga po pera. Hindi naman talaga pera ang problema ng tao Yan na yung resulta ng mas malalim pang problema, yung pera. Ang tunay pong problema ng tao ay kanyang puso. Ano po ang ating mga puso, At kailangan nating tignan, siyasatin yung ating mga puso, saan tayo ano yung pwede nating magawa para ang ating puso ay maisaayos. Siyempre, ang babalikan pa rin natin mga kaibigan, ang ating manlilikha, ang ating creator, na siya talagang nakakaalam ng solusyon sa ating problema, sa problema po ng ating puso. Sabi nga po sa Ezekiel, di ba? I will give them a new heart. I will give them a new heart, a heart made of flesh, di ba? Ang problema po talaga ng ating buhay ay puso. Yung sa mga susunod na pagkakataon, yan po ang ating tatalakay. But for now, yan po muna yung gusto kong i-share sa inyo. Ako po ay pumasok sa Bible School. Nag-Bible School po ako mga kaibigan. Nag-aaral ako ng salita ng Diyos. Tapos IRM BCF, yun, IRM Bible Colleges Foundation Incorporated. Ano po ito? Church po ito ng IRM Ministries. School po ito ng IRM Ministries. Ano po? At ako po ay may destino, may church destination assignment. Ang church assignment ko po ngayon ay dito po sa Dinalupihan, Bataan, sa IRM Dalao. Isa po itong barangay dito sa IRM, sa Dinalupihan, Bataan, sa bandang loob po, bago magpita. Yan po yung aking church assignment. Meron po kami pinapastulan doon. May miyembro po kami na hindi bababa sa 40 po na katao. Yan, ang nandun sa Dalao. At sila po yung ating pinaglilingkuran, tinuturuan ng salita ng Diyos. Yun. Kaya, yun. Nagpapatuloy po ako sa aking pag-aaral. Ngayon pong pasukan ng June ay ako po ay second year college na sa Bible School, Bachelor of Theology, yan, sa IRMBC. Tapos nag-enroll din po ako ng Master of Arts in Transformative and Spiritual Leadership. Yun, sa PMI naman po ako nag-enroll.
sa Philippine Missionaries Institute sa Silang, Cavite. Online lang naman po iyon. So yun po mga kaibigan yung latest update sa akin. Mag-share po ako every day ng Word of God, inspirational message, at saka gusto ko po sanang makapag-ministeryo po sa inyo mga kaibigan. Gusto ko po kayong ipag-pray. Baka may mga prayer request po kayo, may mga pinagdaraanan po kayo, sumapit man po kayo sa kaarawan o kaya ay sa anniversary mga kaibigan. Gusto ko po kayong maipanalangin. I-share nyo lang po sa akin kung ano po yung prayer request ninyo, at sisikapin ko po na mabasa ito at maipag-pray po kayo. Paki-kompleto na lang po yung details ng inyong mga prayer request. Pakilagay na lang po sa comment section sa baba ng inyong mga prayer request, at ipag-pray po natin yan. Kahit anong prayer request po, personal, yung mga may sakit, may karamdaman, gusto ko po makapag-ministeryo po sa inyo at ipanalangin po kayo mga kapatid. Kasi totoo po, napaka-powerful po ng ating Diyos para hindi po niya marinig ang ating mga panalangin. Actually, bago pa po tayo manalangin sa Kanya, ang sabi po niya sa Kanyang mga salita ay alam na niya kung ano ang ating kailangan sa ating buhay. Kaya po mga kapatid, kung may prayer request po kayo, please comment down below at ipapanalangin po natin yan sa Panginoon. Okay po? So, ako po si Chico. Enjoy the rest of the day and God bless po.